Good morning, good morning, good morning everyone sa lahat ng OFW. Isa ka bang OFW na nandyan sa Pilipinas? Panoorin nyo po itong video na to. Ito na po ay pangalawang episode natin patungkol po sa mga gustong maging driver dito sa Hong Kong. Ano po? Sa mga bago dito sa ating channel, ako nga po pala si Kalingap Gala, isang OFW driver dito sa Hong Kong. So kung isa ka sa nagpaplano o balak bumalik o gusto mong makapag-abroad muli at gusto mo dito sa Hong Kong bilang isang driver, mag-apply bilang isang driver, panoorin nyo po tong video na to at ituturo natin kung paano ba maging driver dito sa Hong Kong bilang isang OFW, private driver dito sa Hong Kong. Nagsimula tayo noong early 2010. So ayun po. So panoorin nyo to at baka sakaling makatulong sa inyo. Eto na nga po, sa mga nagpaplano at gustong mag-abroad, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan, sa mga barako na gustong maging driver dito sa Hong Kong, baka ito na yung chance ninyo. Ano po? Dito sa Hong Kong, pag mag-a-apply ka ng private driver bilang isang OFW, ang unang-unang requirements dito, gaya po ng nasabi natin, is driver license. So, naikwento ko na po sa ating first episode na kailangan ng driver license kasi yun ang pinakaunang requirements dito. Paano? Ano ba yung way o paano ba makakuha ng Hong Kong driver license? Yung ikikwento ko ngayon po sa inyo at ituturo ko sa inyo, lalong-lalo na po sa mga abroad o dating mga OFW nagpaplano na gusto nilang mag-abroad na malapit dito sa Hong Kong at gustong kumita ng 100,000 piso, starting po 80 to 100,000 pesos. So ang way po para magkaroon ng driver license dito, base po sa aking experience, ako yung nagtour po dito by invitational ng aking parent. So, yung purpose ko po noon talaga ay mag-tour lang dito at makarating sa Hong Kong. So, nung nandito na ako sa Hong Kong that time, way back 2010, nakita ko yung isang opportunity na pwede ka palang kumita dito ng 70 to 80,000 or 60 to 80,000 that time, nung 2010. So, sa pagtatanong-tanong ko kung paano ba mag-apply dito, marami pong way. Ang pinaka besting way na ituturo ko sa inyo, ito po, makinig mga ka-driver sa lahat ng mga ex-OFW, ito po ang the besting way. Ito po yung pinakamabilis na pamamaraan para maging driver dito sa Hong Kong, na less gastos. Magbabayad lang kayo ng agencies fee or ang magbabayad po ng employer, magti-training lang kayo sa Pilipinas, may mga training sa mga pagsasalita ng Cantonese o magdadaan sa tamang proseso. Sa madalit salita, ito ang pinakamadali. Kung kayo ay merong kamag-anakan dito sa Hong Kong, kung kayo ay ang asawa nyo nandito, pangalawa, kung nandito ang inyong magulang, pang-apat, kung nandito ang iyong kasintahan or fiancé, pang-apat, at kung meron kayong kaibigan dito na handa kayong tulungan para makapag-abroad o makapag-apply bilang isang driver dito sa Hong Kong, pang-lima. So ano ba yung pinakamadaling way na yon? Kung yung mga nabanggit natin na 5 na yan ay mahanapan ka ng employer. So, mahanapan ng employer, ang ibig ko sabihin, mahanapan ka nila ng employer at i-hire ka nila bilang isang empleyado dito sa Hong Kong. Ang tanong, driver ba agad? Pag sakaling ikaw ay nairekomenda ng kamag-anakan mo, girlfriend mo, magulang mo dito sa Hong Kong, dalawa po ang pwedeng mangyari. Unang-una, na pinaka easy way, houseboy, dog walking,
Ayan po, houseboy, ang trabaho, dog walking, gardener, yun po ang included sa houseboy. Or yung mga trabahong panglalaki na pwede nyong gawin sa loob ng bahay at sa kanyang bakuran. Isama na natin yung karwas. Ang isang maganda doon, kung ikaw ay nairekomenda ng mga kamag-anakan mo or kapatid mo o girlfriend mo o magulang mo dito, syempre, opportunity mo na yon para mag-aral. So, isang way po yan. Pwede ka makapag-aral ng driving dito at para makakukuha ka ng driving license kasi yun po ang isang number 1 requirements para maging driver ka dito sa Hong Kong. At the same time, houseboy ka, nandito ka sa Hong Kong, pwede mong pagsabayin at ikaw ay makiusap sa amo na kasi yung exam lang ay isang oras lang ang gugugulin mo, wala pang mahigit isang oras. Ang unang-unang gawin mo pag ikaw ay nag-apply dito at gusto mo kumuha ng driving license, written exam. After written exam, pag naipasa mo yun, ang susunod doon ay actual driving. So, sa mga nagtatanong, gano'n ba katagal ang proseso para makakuha ng license? So, ito yung option naman, kung ikaw ay nairekomenda bilang houseboy dito sa Hong Kong. At the same time, gusto mong mag-aral ng driving para magkaroon ka ng driver license. So, ganito yon. So, ikaw ay nakapag-enroll na, So, mag-i-enroll ka. Unang-una mong gagawin, pag naka-enroll ka, pagbibigay ang Transport Department para sa written exam. Pag ikaw ay upon your enrollment, may ibibigay sa iyong libro. Tagalogin na lang po natin. Pag-aaralan mo yung nandun sa libro kasi lahat ng itatanong sa written exam is manggagaling dun sa book na binigay sa iyo, yung mga traffic rules and regulation, traffic sign. So ayun po, and then multiple choice lang po yun sa pag ikaw ay may schedule na ng exam, and then 20 minutes lang yun, and then ang lang po yun, 20 question lang po yun. Kailangan sa 20 question na yon, multiple choice po yon, ABC lang po yon. Ang makuha mo ay 16 points. So kailangan ang tama mo ay 16. Kasi pag 15 lang, bagsak ka po nun. Pero pwede umulit. Pero Pilipino tayo eh. So bihira lang po sa mga Pilipino driver. Dahil tayo po ay nakakaintindi ng English. Pag nandito ka sa Hong Kong, ay mamimili ka naman ng kung anong language dun sa araw na kung ikaw ay mag-e-exam. May English, Chinese, siyempre i-select mo yung English. So yung bibigay sa iyong books o yung libro upon your enrollment na pag-aaralan mo, at the same time makukuha mo na rin yung schedule ng exam mo, yun din po yung mga lalabas dun sa computer sa written exam. So pag naipasa mo yun, after written exam naipasa mo yun, in that day may ibibigay agad sa iyong schedule for actual driving test. Ayun po, pag naipasa mo yun, kailangan, sabi ko nga po, 16 yung iyong tama. Pag 15, failed ka, bagsak ka, ulit ka na naman na written exam. So, Pilipino, bilib tayo sa kapwa Pilipino. Magagaling yan. So, ayun na nga. Meron ka na schedule for driving, actual driving test. Sa ngayon, umaabot na ng 4 to 6 months after the written exam bago ka makapag actual driving test. Kung ano yung binigay na schedule sa iyo, 1 month ahead, kailangan nagpa-practice ka na.
Or depende sa iyo kung dati ka ng driver at depende rin sa instructor. So paano ba ang gagawin kung ikaw ay may schedule na ng actual driving test? Ayun po. Kailangan mong mag-hire o umupa ng driving instructor na magtuturo sa iyo at aarkilahin mo rin siya sa araw na ikaw ay mag-exam. So, yung yung isang buwan na yon na in-example natin, pwede kang mag-practice doon every week, pero babayaran mo siya. Minimum 1 hour, pwedeng 2 hours araw-araw, depende. Sa case ko kasi, nung ako ay nag-actual driving test, so mag-aaral ka muna ng mga driving lesson, kasi iba yung driving sa atin at iba dito. Kasi ang manubela nga dito, eto nasa kanan. So yung road sign dito is very common, international naman, so maintindihan natin yan, kaya madali lang. So pag ikaw ay mag-exam na ng actual driving test, ikaw muna idadaan sa ilang lesson. Depende sa instructor mo. Kung nakikita niya may potential ka at magaling yung driving skill mo, pwede ka nilang bigyan ng 8 lesson. Depende. 8 lesson? Kasi nung ako, 8 lesson ako eh. Merong dyan na talagang kumuha lang ng 6 lesson, pero napaka-risky nun. Ako, 8 lesson, pwede rin 10 lesson, pwedeng 12 lesson, depende sa inyo. At depende rin sa approval nung instructor na i-hire nyo dito sa Hong Kong. Kasi may mga driving school dito. Mamimili ka, maghahanap ka ng instructor o driving school na medyo siyempre yung afford mo. Ang kagandahan nun, ikaw ay isang houseboy dito at nai-recommenda ka na, at least yung gagasusin mo para makakuha ng driving license ay doon mo na kukunin sa sahod mo. At pag naipasa mo na yung actual driving test at nakakuha ka ng lisensya, kabayan, isa ka ng Hong Kong driver sa darating na araw. O after a month, or after ng kontrata mo bilang houseboy, or yung nag-hired sa'yo na employer ay i-hired ka pa rin nila o kunin ka nila bilang isang driver, o ikaw ay gawing personal driver na o private driver nila. So, magkano na ba ang start ng sahod ngayon sa mga beginner? O yan, isama na natin. Ang beginner dito, sa ngayon, pag ikaw ay mayroong P license, kasi dadaan ka sa provisionary license. Ano po? Pag ikaw, provisionary license. Pag ikaw ay nakapasa sa written exam at na ipasa mo yung actual driving test, magkakaroon ka ng P, letter P, provisionary license for 1 year. So, yung provisionary license na yon ay mako-convert after 1 year ng full license. Pero dapat, kung ikaw man ay gawing driver agad ng amo mo, dahil ikaw nga ay houseboy at ikaw ay gawing driver, kasi nalaman nila na may lisensya ka, kailangan mong mag-ingat mag-drive. Kailangan wag kang magkakaroon ng major offense. Ano ba yung mga major offense? Una, yung mga betting the red light, dangerous driving, yung napasok mo yung mga wrong way. Basta yung mga major offense. Pero kung mga parking ticket lang, okay lang yon. Kasi pag ikaw ay may mga major offense, pwedeng lumagpas ng 1 taon o higit pa, depende sa iyong nagawang violation bago makuha yung full license. Kasi pag nagkaroon ka ng full license, 10 years na yon. So ayun. And then, kung hindi ka naman ginawang driver ng iyong amo o iyong employer, after matapos yung kontrata mo sa kanya, or pag may lisensya ka na o malapit na matapos yung kontrata mo, maghanap ka or pwede kang maghanap
ng employer na nag-hire ng driver. So napakarami ngayon. In demand. Ito po ay malaking tulong. Sana panoorin nyo itong video na to sa mga nagbabalak mag-abroad, sa mga ex-abroad, mga ex-Saudi, ex-Middle East driver. I-try nyo dito sa Hong Kong. Napakalapis ng Pilipinas. Within 2 hours, sa Pilipinas ka na. And pag sinuwerte ka pa, every year, bibigyan ka ng bakasyon ng amo mo. During school break or summer school dito sa Hong Kong. Ayun po, mga kalingap, mga netizen, sana makatulong itong video na to at sa mga susunod na tutorial video natin. Abangan nyo pa yung ibang way paano makapag-apply ng driver dito sa Hong Kong. Ang isang katulad nating mga driver o jeepney driver sa Pilipinas. Abangan nyo po at marami pa tayong ituturo o tutorial o yung way kung paano makapag-abroad dito sa Hong Kong at maging private driver. At abangan nyo rin kasi marami na rin mga babaeng driver dito. So, iano rin natin yan. Gagawa rin tayo ng video para magawa ng tutorial. So, sana suportahan nyo to at palike and share. At kung medyo alam nyo naman yung explanation natin at hindi nyo masyadong naintindihan, ay pasensya na at ito'y walang edit na, rekta. Sana makatulong po. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. God bless you all.